Okay guys, as promised, tatalakayin natin ngayon yung mga nagustuhan ko dito sa motor na to. Number one is yung gulay board. Malapad yung gulay board nito guys. Kaya niyang magkarga ng dalawang container na tubig na hindi ko na tinatalian kasi nga spacious siya. Makakarga mo yung dalawa patayo sa kanyang gulay board. Tsaka yung tuhod mo, hindi talaga siya aabot. Nasa 5'7", kulang-kulang 5'8" ako guys. Pero malaki yung allowance ng tuhod ko dito sa gulay board. Number 2 is yung tires niya guys. Yung gulong niya is pagkabili mo is naka dual sports tires na. Pwedeng on-road, pwedeng off-road, pwedeng sa putikan, ganun. Pero kahit na ganun guys, hindi ko recommended na iakyat nyo to sa bundok kasi nga kahit na crossover siya, scooter pa rin to. Less yung power nito pagka inakyat nyo ng bundok. Number 3 na nagustuhan ko is yung gaan niya. Sobrang gaan nito guys. Pagka walang gas na karga, nasa 94 kilos lang to. Pagka nakargahan ng gas, kulang-kulang siguro nasa 100 kilos lang yung timbang nito. Very siya, parang nagdo-drive ka lang ng bike. Madali siyang i-maneuver sa traffic. Gaya nito guys, pwede akong sumiksik, kayang-kaya naman, pero doble ingat lang din ako kaya hindi ko ginagawa. Pero pagka may pagkakataong makasingit at nagmamadali, talagang nakakasingit talaga to guys. Number 4 is yung torque niya. Ito guys, pagka pinihit mo to, lalo na nasa syudad ka, mabilis to guys. Mabilis siyang umarangkada. Pagka pinihit mo, makaka-overtake ka talaga. Hindi ka mabibitin sa overtake dito guys, lalo na pag nasa city ka. Number 5 is yung digital panel niya. Dito sa digital panel niya, meron siyang trip A, trip B, meron siyang orasan, tapos meron siyang indicator kung kailan ka magpapa-change oil. Meron din siyang battery indicator. Matitrace mo dito kung ilang volts na lang yung battery mo. Usually kasi napapansin ko, pagka nag 10 volts na ang battery nito, ibig sabihin nun palitin na siya guys. Na-try ko kasi dati nung 3 years pa lang tong motor na to. Nag 10 volts yung battery niya. Ayaw niya niyang mag-start. So ayun, advice sa akin na palitan ko na daw kasi nga yung standard nito is 12 volts. Pagka nakaandar naman is nagiging 14 point something volts. Ang pinaka nagustuhan ko dito guys is yung kickstart. Bukod sa meron siyang electric starter guys, meron siyang kickstart na pagka emergency is magagamit mo. Ibig kong sabihin guys, yung emergency is pagka nag-low bat yung battery mo. Experience ko kasi dati, nung nag-low bat tong battery ko, wala akong kaalam-alam na low bat na pala. Nung ini-start ko siya, bigla na lang siyang umugong. Hindi siya nag-start, umugong lang siya. Tapos in-off ko ulit. Tapos pag on ko, ganun pa rin, umuugong lang. So ang ginawa ko, ginamit ko yung kickstart. At ayun nga, umandar na. Tapos pag-check ko dun sa battery is 10 volts na lang pala yun. Tapos pagka kinickstart ko, umaandar siya, bumabalik siya ulit ng 14 volt. Yun pala, weak na pala yung battery niya, palitin niya. Kasi sabi sa akin ng mga ibang kakilala ko na matagal na sa pagmumotor, ang lifespan talaga ng battery ng motor is 3 years talaga. Sagad na yun guys. Karamihan daw sa motor 3 years. Gumamit ka man daw ng starter palagi, electric starter or hindi, ganun lang daw talaga yung lifespan ng battery. So pagka may kickstart, ayun,
Pag nag-weak yung battery, hindi ka magtutulak nito. I-kickstart mo lang, aandar siya. Magcha-charge ulit yung battery niya. Ready to go na agad. Masasabi ko din kasi na isa sa magandang features ng isang scooter is yung kickstart talaga. Gamit na gamit talaga guys pagka hindi mo napansin na weak na pala yung battery mo. Malalaman mo naman na pag weak na yung battery mo kasi uugong na lang siya, hindi na siya aandar, tapos magche-check engine siya. Last is yung speed nito guys. Nagustuhan ko yung speed nito. Hindi naman siya masyadong mabilis, pero kung itatapat mo siya sa mga scooter na 125cc below, hindi ka mapapahiya dito guys kung pabilisan lang. Hindi naman tayo into racing. Naisip ko lang kasi na-try ko na kasi itong i-top speed. Tsaka umabot kasi yung top speed nito guys. Umabot siya ng 109. Last year ko ito tinop speed nung nag-rides ako. Nasabi ko na to sa last video. Papuntang Negros, tapos nakita ko sobrang tuwid ng daan, tsaka 4 lanes, tsaka walang masyadong sasakyan, kaya tinry ko na rin. Ipapakita ko sa inyo guys yung actual footage ng top speed nito. Medyo pangit nga lang pagkakuha, pero finokus ko siya dun sa sa panel gauge para makita talaga. Ito guys, ito yung top speed ko nung nakaraan nung nag-rides ako. Medyo matagal siyang makuha guys, yung 100. Pero dahil sa wala naman masyadong sasakyan, nakuha din natin guys. Kitang-kita naman na small cc lang siya kasi ang tagal niyang makakuha ng 100, pero at least nakuha natin yung top speed guys. May top box pa ako niyan. Naka-alloy top box nga pala ako dito. So, salamat sa panonood guys. Sa mga may gusto nitong phone holder na gamit ko, ilalagay ko yung link sa baba. Yan yung ginamit ko sa rides ko kanina.